Samantala, bumisita sa Zamboanga City si U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas, para pangunahan ng paglulunsad ng ilang proyektong handog ng embahada roon. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, June. Yes, magandang tanghali, June. Kasisimula pa lamang itong programa dito sa may isang hotel sa Zamboanga City kung saan ginaganap itong paglulunsad ng programa ng U.S. Agency for International Development o USAID dito nga sa Zamboanga City kung saan ang key speaker ay si U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas. Pasado alas 8 ngayong umaga ay dumating dito sa Zamboanga City si U.S. Ambassador Thomas para pangunahan ang launching ng mga proyekto ng USAID dito sa Mindanao. 3 proyekto ang ilulunsad ng USAID na may kinalaman sa health, education at governance dito sa rehiyon. Ngayong umaga ay nagtungo ang US delegation sa isang universidad kung saan personal daw na nakipagkita ang ambassador sa mga scholars ng US Embassy. Napagalaman natin na June na isa raw sa mga naging konsiderasyon sa pagbisita ni Thomas dito sa Zamboanga City ay ang seguridad matapos ang engkwentrong naganap sa pagitan ng Philippine Marines at ng grupong Abu Sayyaf nitong nakarang linggo kung saan 7 Marines at hindi raw bababa sa 13 miyembro ng ASG ang namatay. Ayon sa nakausap nating representative mula sa USAID, ilan sa mga kasamahan nila ang nakatakda sana magpunta ng Sulu para makibahagi sa isang programa roon. Ngunit saka napalitan daw na ipagpaliban muna ang biyahe dahil sa usapin din ng seguridad. Sa kabila nito ay minabuti na rin daw ng ambassador na tumulak papuntang Zamboanga City ngayong araw at napansin din natin na may hawak na baston at iika-ika itong si Ambassador Thomas. At ayon sa kanyang staff ay may nararamdaman daw ang diplomat sa kanyang tuhod. Ngayon man ay mahalaga raw na narito ngayong araw si Thomas dahil posibleng ito na raw ang huling bisita niya sa bahaging ito ng Mindanao. Malapit na raw kasing matapos ang tour of duty ng US Envoy dito sa Pilipinas at nakatakda na itong bumalik sa Amerika bago ang kanyang susunod na assignment. At June, pag-alaman din natin na medyo na-cut short itong magiging programa o yung pagbisita ni Ambassador Harry Thomas dito dahil sa Jaro talagang hindi maganda ang pakiramdam ng ambassador at ay naasahan siya na after lunch ay babalik na rin o lilipad na rin pabalik sa Metro Manila. June? Maraming salamat, Cedric Castillo.